Sa darating na July 6, muling haharap ang Gilas Pilipinas sa isa sa pinakamalalakas na basketball powerhouse sa buong mundo, ang Australia Boomers, sa pagpapatuloy ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong qualifying game dahil isa itong malaking pagkakataon para masukat ng Gilas kung gaano nakalaki ang kanilang naging pag-unlad laban sa isang koponang kabilang sa pinakamahuhusay sa international. Matapos ang nakaraang pagkatalo ng Gilas sa New Zealand at ang unang pagkatalo nila sa Australia noong unang bahagi ng qualifiers, siguradong mas motivated ang buong koponan na makabawi at ipakita na kaya nilang makipagsabayan sa mga pinakamahusay sa mundo. Ang pinakaaabangang bahagi ng laban na ito ay ang pagkakataon ng bagong henerasyon ng Gilas na patunayan na handa na silang maging pangunahing sandigan ng Philippine basketball sa mga susunod na taon. Hindi na lamang ito tungkol kina Justin Brownlee at Junmar Fajardo. Mas maraming mata ngayon ang nakatutok kina Kevin Kiambao, Juan Gomez Deliano, Carl Tamayo at Dwight Ramos. Ang apat na ito ang inaasahang magiging mukha ng bagong Gilas at ang kanilang performance laban sa Australia ay maaaring magsilbing sukatan kung gaano sila kahanda sa mas matataas na antas ng kompetisyon. Isa sa mga pinaka-exciting na dapat abangan ay si Kevin Kiambao. Gumawa siya ng 23 points sa pagkatalo laban sa New Zealand. Kilala siya bilang isang modernong forward na kayang maglaro sa iba't ibang posisyon. Bukod sa kanyang shooting, mahusay din siyang mag-rebound, gumawa ng plays para sa kanyang teammates at depensahan ang iba't ibang klase ng kalaban. Laban sa Australia, magiging napakahalaga ang kanyang versatility. Kapag naging kumpiyansa ang kanyang outside shooting, mapipilitan ang depensa ng Boomers na lumabas sa perimeter na magbubukas ng mas maraming driving lanes para sa Gilas. Ngunit higit pa sa puntos, ang leadership at composure ni Kiambao ang isa sa pinakamahalagang sandata ng Pilipinas. Kasunod naman ay si Juan Gomez Deliano na muling nabigyan ng pagkakataong isuot ang national team jersey. Nagpakita rin siya laban sa New Zealand na gumawa ng 23 points at nakagawa ng mahahalagang crucial basket sa laro na ito. Kilala si Juan sa kanyang bilis, ball handling at kakayahang umatake sa depensa. Bagamat hindi siya ang pinakamalaki sa court, isa siya sa mga guards na kayang gumawa ng sariling opensa kapag naging agresibo siya sa pag-atake sa basket at nakagawa ng tamang desisyon sa transition offense, maaari siyang maging malaking sorpresa laban sa Australia. Ang kanyang karanasan sa paglalaro sa iba't ibang international leagues ay makatutulong upang hindi siya mataranta sa matinding pressure ng Boomers. Isa rin sa pinakamahalagang player ng Gilas ay si Carl Tamayo na may 17 points laban sa Tall Black. Sa mga nakaraang taon ay kitang-kita ang kanyang pag-unlad bilang isang all-around forward. Hindi lamang siya scorer kundi isa ring mahusay na rebounder at defender. Kaya niyang maglaro sa loob ng pintura at maaari ring tumira mula sa labas. Ang kanyang kakayahang mag-spacing sa floor ay napakahalaga laban sa Australia dahil mahilig silang magsiksik ng depensa sa loob. Kapag naging consistent ang outside shooting ni Tamayo, mas magiging mahirap depensahan ang Gilas. Hindi rin mawawala sa usapan si Dwight Ramos na may 18 points at ipinakita ang pagiging consistent sa bawat laro ng bansa. Marami ang naniniwala na isa siya sa pinakakompletong two-way player ng Pilipinas ngayon. Napakahalaga ng kanyang depensa laban sa pinakamahuhusay na scorer ng Australia. Bukod sa depensa, nagbibigay rin siya ng puntos, rebounds, assists at hustles na hindi palaging nakikita sa statistics. Isa siya sa mga players na kayang baguhin ang momentum ng laro kahit hindi siya ang leading scorer. Ngunit hindi lamang ang apat na batang stars ang pag-asa ng Gilas. Napakahalaga pa rin ng presensya ni na Justin Brownlee, AJ Edu, Junmar Fajardo, Chris Newsome, RJ Abarientos, Justin Baltasar, Mike Phillips at iba pang veteranong kasama sa lineup. Ang kombinasyon ng karanasan at kabataan ang maaaring maging pinakamalaking lakas ng Pilipinas laban sa Australia. Kung pag-uusapan naman ang Australia, malinaw kung bakit sila isa sa pinakamalalakas na national team sa buong mundo. Hindi lamang sila matangkad, mabilis at malalakas sa pisikal na aspeto, kundi napakaganda rin ng kanilang ball movement, spacing at team defense. Halos bawat player nila ay may kakayahang tumira sa labas habang kayaring umatake papunta sa basket. Dahil dito, napakahirap silang bantayan sa loob ng 40 minuto. Isa sa mga pangunahing banta ng Australia ay ang kanilang lalim ng roster.
Kahit magpahinga ang kanilang starters, halos walang bumababa ang kalidad ng laro dahil ang kanilang second unit ay may sapat ding talento. Kilala rin ang Boomers sa kanilang disiplina, mabilis na pag-ikot ng bola, mahusay na depensa at kakayahang parusahan ang bawat turnover ng kalaban sa pamamagitan ng mabilis na fast break. Kabilang sa mga manlalarong dapat bantayan ng Gilas ang mga pangunahing Boomers tulad nina Elijah Pepper na nagpakitang mahusay na scorer sa qualifiers at ang iba pang miyembro ng kanilang balanced roster na may kakayahang mag-init anumang oras. Delikado rin ang kanilang mga matitikas na forwards at centers na kayang dominahin ang rebounding at interior defense. Kapag pinayagan silang kontrolin ang rebounds, magiging mahirap para sa Gilas na makasabay sa kabuuan ng laro. Ang pinakamalaking advantage ng Australia ay ang kanilang laki, athleticism at malawak na international experience. Marami sa kanilang mga manlalaro ang naglalaro sa matataas na professional leagues at sanay sa mabilis at pisikal na estilo ng laro. Hindi rin sila madaling mataranta kahit lumapit ang laban dahil sanay silang maglaro sa mga high-pressure situations. Ang Boomers, partikular na kung sino-sino ang mga itinuturing na pinakamalaking banta sa opensa at ang kanilang mga nangungunang istatistika sa nagpapatuloy na FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Sa kasalukuyan, ipinapakita ng Australia kung bakit sila ay isa sa mga pinakamalakas na puwersa sa mundo ng basketball. Kung pag-uusapan ang pinakamalaking banta at kasalukuyang leading scorer ng koponan, walang iba ito kundi ang kanilang breakout star na si Tanner Krebs. Si Krebs ay nagtatala ng pambihirang 23 points per game para sa Boomers. Ginulat niya ang buong Asia sa kanyang senior national team debut kung saan umiscore siya agad ng 28 points laban sa Guam kasama ang 8 naglalakihang 3-pointers. Dahil sa kanyang kakayahang pumukol sa labas at lumikha ng sarili niyang tira, siya ang numero 1 binabantayan ngayon ng mga kalaban sa Group A. Bukod sa puntos, isa rin siya sa mga nangunguna sa pangkalahatang efficiency na may average na 20.5 per game. Hindi rin papahuli ang kanilang dynamic playmaker na si Tyrese Proctor na pumapangalawa bilang banta sa opensa. Si Proctor ay may average na 22 points per game at nagpapakita ng napakaabalang perimeter game. Kamakailan lamang, pinangunahan niya ang makasaysayang gabi ng Australia kung saan nagpasabog ang koponan ng record-breaking na 24 na 3-pointers sa isang laro. Si Proctor ay may bilis, talino sa pagpasa, at kamay na hindi nagpapadala sa pressure ng depensa. Para sa karagdagang sipa sa opensa, nariyan ang kanilang naturalized superstar at alamat ng NBL na si Bryce Cotton. Bagamat bago pa lamang siya sa opisyal na roster ng Boomers, nagaambag na agad si Cotton ng 18 points per game. Kilala si Cotton sa buong mundo bilang isang elite isolation scorer na kayang bumitbit ng koponan sa mga krusyal na sandali ng laban. Kung ang laro ay dikit sa huling mga minuto, si Cotton ang sandata ng Australia na kayang pumatay sa momentum ng kalaban. Huwag din nating kalimutan ang eksplosibong si Elijah Pepper na nagsisilbing mitsa ng kanilang bench scoring o spark plug. Si Pepper ay nagpakita ng bagsik nang magtala siya ng 28 points laban sa Gilas Pilipinas sa kanilang tapatan sa Mall of Asia Arena. Ipinapakita lamang nito na malalim ang bench ng Australia at kahit sino sa kanila ay kayang umiskor ng malaki anumang oras. Sa pangkalahatan, ang lakas ng Australia ay hindi lamang nakasalalay sa iisang tao kundi sa kanilang ball movement at mabilis na transition. Subalit kung may isang pangalan na dapat paghandaan ng husto ng susunod nilang makakatapat, ito ay walang iba kundi si Tanner Krebs at ang kanyang mga kasamahan sa perimeter shooting. Sila ang puso at makina ng opensa ng Boomers sa kwalipikasyong ito. Sa tingin nyo mga kaibigan, may pag-asa kaya ang Gilas